One, two, three, yan. Good morning again. Naiilang lang ako kasi wala akong bra. Maglagay tayo ng chaliko. Okay? Ilang ako eh. Kikita ng aking bobsakel. Mabaka. Chaliko na lang instead na bra. Instead na jacket. Kasi pag jacket, mababasa pag naguhugas. Gusto ko ba yung ganito lang. Walang manggas. Okay? Para buwelo tayong kumilos mga kananay. Diba? While doing our duty to prepare our kids to go to school. Diba? Hello mga kananay. Diba? Hello mga kananay. Good morning sa ating lahat. Diba? Nailang kasi ako walang bra. Naka-jacket ako inbound ko at siyempre, magagawa tayo ng mga gawaing ganyan, kagaya yung paghugas, hindi kailangan naka-jacket. Diba? Alam, mababasa, ganun ka ng ganun. O, diba? Pag ganito ang prepare natin. Buti na lang nakabili ako ng ganitong mga ganito sa Pure Gold. 50 pesos lang. Mas mura sa Philippines bumili ng mga ganito. Mga branded pa to, may mga tag pa to. Kaysa dito sa Canada, mga pinaglumaan, di ka makapamili ng maayos-ayos. Diba? Doon sa Philippines, sa Pure Gold, maraming ukay-ukay naman ganito. No? Sa loob ng Pure Gold, 50 lang. Ang dami kong pinamili, isang sako. Buti na lang Girl Scout ang inyong manang tiray. Diba? Kasi naisip ko yun, nakita ko, ay sabi ko magagamit namin ito pagpunta namin ng Canada. Kasi, diba? Ayan na. Gamit na nga. Gamit na. Pati mga bata. Diba? Kasi ito ay warmer ng katawan dito. Oh, diba? Dahil nandito na tayo sa coldest place. From tropical place to coldest place. Okay. Oh, very thankful tayo dyan kasi both weather is na-experience natin. Diba? Ayan. Habang magluluto tayo ng sinaing, tayo ay nag-iisip ako ng almusal ng mga bata. Corn beef na lang kaya. Mag-isa tayo ng corn beef. Meron tayong corn beef dito. Punta tayo sa pantry. Yan. Pero may niluto. Diba yan? Tapos, ang almusal is corn beef. Tingnan natin sa pantry natin kung may corn beef. Ayan ang konti-konti na lang kasi hindi, 1 week na akong hindi nag-grocery kasi nga, ang dami kong mga stock pa. Ubusin muna yung mga luma, di ba? Para bago. Ayan. Tapos, may additional pang mga galing sa mga relief ba? Dito ay maraming relief. Kahapon nga ito, may dinala na naman sa aking egg, yung aming neighbor. Ayan, free yan. 2 tray na egg. Naubos ko na yung isang tray. Thank you, kuya. Diyan sa aming neighbor. Lagi kaming hinahatidan ng 2 tray. Siguro, simula nang dumating kami, nakatatlong bigay na siya sa akin ng 2 tray na egg. Ganyan. Mga broken egg yan. Pero hindi pa naman siya broken talaga. Bago siya, pero damaged, kaya pinamimigay. Yan, may ganyan lang siyang damage, ganyan. Oh no, may gising ng bata. Good morning, Torrance. Why you so early? Huh? Why you so early? Huh? Ay, ang kuya natin, gisingin na natin. Yan, pero kaya thankful tayo kasi medyo may mga alalay tayo para mamuhay dito sa Canada. Pagdating sa food, dahil mayroon dyan helping hands, may helping hands na nagbigay ng mga food. Ayan. And dalawang ang nahihingian namin ng dito, ayuda. Isang helping hands, isang Southland Church. Yung Southland Church naman, yun yung mga nakukuhaan natin ng mga damit, sapatos, kumot, sopa, like that.
Yan, dineliver pa sa amin sa cabinet pag gusto mo. And then the helping hands naman, mga pagkain, yung itlog, may milk, ganyan. Yan, mga food items naman. Kaya thank you, Lord. Tapos din sa mga nagbibigay na. Ito kasi magtatrabaho daw kasi sa itlogan. So tinatapon na lang daw. Sayang naman. So nisi-share niya. Diba? So thank you sa lahat ng mga instrument ng God para tayo ay alalayan dito sa Canada. Siyempre, bukod doon sa mga alalay, kasi hindi naman talaga stable yung mga ganyang organization, kailangan nating hard work, working. Importante yun. Hard work, hard work. Magtrabaho ng maayos, magsipag, magtiyaga. Iyan lang ang ating stable na pagkukuhaan ng lakas ng loob, ng kabuhayan, di ba? Para sa mga tao. Akala nyo kasi, porkit may bibigay. Yan, mga ganito, mga mga malalaki ang binibili ng asawa ko, mga items na ganito. Kape, galon-galon na mga toyo, ang binibili sa akin kasi yung asawa ko, yung nature ng trabaho ng asawa ko, talagang hard work. Literal na hard work, di ba? Minsan lang kami uwian, di ba? Pag wala ng work yung asawa ko.